Sa ibang balita, magpapatuloy ang pagpapairal ng demokrasya sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ito ang tiniyak ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard College sa Amerika. Dito inilatag ng Pangulo ang mahalagang pulisiya ng bansa at kabilang dito ang paglaban sa korupsyon at anumang uri ng katiwalian na ayon sa Pangulo ay isa sa mga hakbang para makabangon ang bansa sa pang-aabuso at diktadurya. Narito ang ulat ni Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino na tuluyan ang nagwakas ang yugto ng diktadurya sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamahala. Sa forum na inorganisa ng John F. Kennedy School of Government, sinabi ng Pangulo na hindi mababawi ang pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas sa ilalim ng liderato ni dating Pangulong Corazon Aquino. When we regained our freedom, there was a popular song that said that we will never allow the aberration that was martial law to happen again. And starting in 2001, however, my predecessor, instead of learning the lessons of martial law, seemingly adopted Mr. Marcos's handbook on how to abuse the democratic process. At the end of her regime, our people were so apathetic to all the scandals and issues affecting her and government's inability to effect change that the overwhelming ambition of so many was to leave the country. We have now an estimated 10 million of our countrymen, 10% of the population, residing and working abroad. Gate ng Pangulo, unang naging hakbang para makabangon ng bansa sa pang-aabuso at karalitaan ay ang paglaban sa korupsyon at lahat ng uri ng katiwalian. Mahalagaan niya nakasabay ng reforma ang pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Our aspirations were summed up in a campaign slogan: eliminating corruption would eliminate poverty. To do so, we would make right all our systems and institutions that were so wrongly tarnished and abused. Our people dared to dream and acted on that dream by entrusting to me a mandate to undo the corrupt, broken-down government that Filipinos had once accepted as the norm and thus turn it into an effective and efficient government working to uplift the country. Kapayapaan at kaunlaran niya ang sentro ng kanyang matuwid na pamamahala, dahilan para isulong ang kapayapaan sa Mindanao sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang patuloy na pagresolba sa usapin ng West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Kakambalaan niya ng kapayapaan ng mabuting ekonomiya na nagpakitang gilas mula sa 7.2% economic growth hanggang sa pagtamo ng mailap na investment grade status ng iba't ibang credit rating agency. Our challenge today is to make the gains even greater and to ensure that the transformation becomes an enduring mainstream of justice and inclusiveness. It is my hope that our experiences will motivate those like you from the other side of the world to be influencers, who in turn will inspire the communities and institutions with whom you will interact. Ibinida ng Pangulo na iba na ang Pilipinas ngayon kung saan taglay ang potensyal sa larangan ng pamumuhunan. Kabilang sa mga nakakatulong sa kanya sa pamamahala ay ang mga nagsipagtapos rin anya sa Harvard University na sina DBM Secretary Florencio Abad, Secretary Francis Pangilinan, DSWD Secretary Dinky Soliman at PMS Chief Julia Abad. Ang forum sa John F. Kennedy School of Government ay sinasabing isa sa mahalagang okasyon na dinaluhan ng Pangulong Aquino dito sa Boston. Dito kasi inilatag ang mahalagang pulisiya ng Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Boston, Massachusetts.